Napunta ka sa handaan, medyo nasarap kain mo dahil kumain ka ng lechon. Alam naman natin lechon, mataas sa fats yan. Pupunta yan sa sikmura natin after natin kainin. Idadigest yan ng sikmura natin pero hindi siya ganun kadaling i-digest. Yung tira-tirang fats na yan, pupunta yan sa tinatawag na small intestine. Doon sa small intestine, idadigest yan. Pero may katulong si small intestine, yung tinatawag natin na gallbladder. Ang gagawin ng gallbladder, magre-release siya ng tinatawag na bile para mas madaling ma-digest yung fats. At after you digest, syempre kukunin niya yung nutrition ng fats through absorption. At yung tira-tira niyan pupunta sa large intestine at yung large intestine ilalabas yan through poops. Yan ang normal na proseso. So, paano nabubuo yung gallbladder stone? Padaliin na lang natin. Kung kain ka ng kain na matataas sa cholesterol or fats, yung gallbladder natin, mas madami nire-release na bile yan. Nagiging super saturated. Ibig ko lang sabihin, parang sobrang tapang. Para ka lang nagtimpla ng kape sa kalahating baso ng 10 sachet na kape. So, bumalik na tayo. So, tinik mo na fatty foods, mataas ang bile, pag pinagsama mo siya, sobrang concentrated niyan. Pwede mag-form yung gallbladder stone dun sa gallbladder. And we call that cholelithiasis. It's a formation of gallbladder stone. Siyempre, si antibody hindi na naman mapakali yan. Dahil yung stone na yan, pupuntahan niya talaga yan. Dahil hindi na talaga parte ng katawan natin yan, dapat nilalabas yan. Magkakaroon ng tinatawag na inflammatory process. Doon na maglalabasan yung sintomas ng gallbladder stones. We call that cholecystitis. Ang tanong, sino ba ang kadalasan tinatamaan ng gallbladder stone? Unfortunately, mga babae. Yung mga babaeng matataba, syempre mahilig sa matataba. Number 1 candidate yan. Meron mga babaeng mataas yung estrogen hormone. Ayon sa studies, kapag mataas ang estrogen, mas malaki yung tsansa na magkaroon ka ng gallbladder stone. Yung edad na 40 pataas, umabagal na yung metabolism natin. So that's why yung pag-digest ng cholesterol hindi na ganun kabilis. Si doktor mag-order ng diagnostic procedure kapag nagpa-check up ka sa kanya. May doktor na nag-order na x-ray. Pero sa x-ray, hindi na detect yung klase ng gallbladder stone lahat. So that's why papasok tayo sa tinatawag na ultrasound. Sa ultrasound, makikita na talaga kung meron tayong gallbladder stone. At kung naninigurado si doktor, check niya yung cholesterol level mo kung mataas. And after that, si doktor magbibigay ng treatment. Depende kung gaano kadami yung gallstone mo at kung gaano kalaki. Kung masyado nang malaki yung mga bato dyan, isa-surgery na talaga yan. We call that cholecystectomy. Tatanggalin yung mga bato dyan. Operation talaga yan. Kung kaya naman ng medications, si doktor magbibigay dyan ng gamot. Kung ito ay kaya pang matunaw ng gamot. At kung ikaw, candidate ka talaga doon sa may gallbladder stone, sumasakit yung bandang gitna ng tiyan mo, tapos tumatagos sa likod, magpa-check up ka na sa doktor. Dahil possible lang ha, na meron kang gallbladder stone.